Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Pero bago tayo pumunta or magtungo dun sa mismong topic natin, kung matatandaan ninyo, meron tayong inilabas na video kahapon nata yon or nung nakaraang hapon mga kababayan na in-upload natin na kung saan may title po ito na breaking news. Paninira ni Digong kay PBBM bistado na. FPRRD kaya galit kay PBBM dahil dito. At ito po yung usapin mga kababayan ng 1987 Constitution. Ngayon mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko, correct me kung nagkakamali po ako sa mga sinasabi natin. Ngayon, mga kababayan, di ba 7 presidente yung gumalaw ng Constitution mga kababayan? At ngayon, medyo may pagkakamali nga tayo kasi lagi natin binabanggit yung 1987 Constitution. Kung makikita nyo mga kababayan, kung nagkulang tayo sa paliwanag, hindi natin nabanggit dito sa videong ito si Ma'am Corazon Aquino. Mga kababayan, yung sumunod kay former President Ferdinand Marcos Sr. na nag-amend mga kababayan ng 1987 Constitution. Kaya nga kung mapapansin nyo, pagka may kulang sa paliwanag natin, lagi tayo nag-iiwan ng komento dito. Eto kakanina ko lang nalagyan talaga. Admitted naman ako. Aminado naman ako, nakakanina ko lang to nalagyan. Ano po, dahil kung titingnan po natin na nakasulat dito sa comment section, doon sa mga makakapanood nito na nakulangan sa paliwanag natin dito sa 1987 Constitution mga kababayan, ito po yung paliwanag natin nasa comment section ng videong ito. Kasi ang sabi ko dito mga kababayan, ito basahin natin, highlights ko lang. Sabi ko dito, kamusta po sa lahat? Nga pala, para complete package na yung paliwanag natin, eto basahin na lang nung mas nakakaalam sa akin dahil gaya nga po ng sabi ko, hindi ko po nabasa yung ilan sa mga constitution. Ngayon, eto po ang sinasabi po natin dyan. Yung unang gumalaw o nag-amend ng constitution ay si Quezon. Nag-amend siya ng 1935 Constitution mga kababayan bago ang World War II hanggang sa binago ni former President Marcos Sr. at ginawa niyang 1973 Constitution sa pamamagitan ng botohan gamit ang ingay or viva voce. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. At ang tawag doon, hanggang sa ito na yung nakalimutan kong ipaliwanag. Sorry na agad po mga kababayan. Yan po yung sabi ko sa comment natin Ito na marahil magtataka kayo kung sino ang bumago sa 1973 Constitution ni former President Marcos Sr. Ngayon po ay muling ginalaw ni Corazon Aquino sa tulong ng Saligang Batas noong 1987 at ngayon ay sinusubukan ding galawin ng mga sumunod sa kanya na dating Pangulo kabilang si dating Pangulong Duterte na ngayon ay tumututol kay PBBM na baguhin ang 1987 Constitution. Ngayon mga kababayan, di ba nagtataka kayo? Hindi natin nabanggit kung sino yung nag-amend nung 1987 Constitution. Kasi nga naman, kung ang babanggitin natin lagi dito ay yung 1987 Constitution, malilito talaga kayo. Kasi 1986 mga kababayan, wala na po si dating Pangulong, si former President Ferdinand Marcos Sr. Mga kababayan, dahil nga pinaltan siya nitong si Corazon Aquino. Ano po mga kababayan, at siya po yung nag-amend ng 1987 Constitution mga kababayan. So ngayon, yung 1987 Constitution na yon, ang mga nagtangkang gumalaw doon ay yung 5 presidente mga kababayan na sumunod. Ano po, na sumunod kay Corazon Aquino. Tama ba ako? 5 presidente mga kababayan kasi Fidel, Gloria, Erap, si Noynoy naman, hindi naman niya ginalaw mga kababayan. Duterte, tapos si PBBM na po ngayon. Kasi nga, may mga butas itong 1987 Constitution. Ano po, so ngayon mga kababayan, yan po yung paliwanag natin dyan. Ano po, kasi sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, tao lamang po ako, nagkukulang din ng paliwanag. Pero, kahit kulang yung paliwanag natin mga kababayan, hindi naman pwede na, alam nyo na, hindi natin ipapaliwanag yung buo. Sayang naman. Sayang naman yung topic kung hindi natin masusundan ng buong paliwanag. So dun po sa mga nagko-comment na hindi daw natin naisama si former President Corazon Aquino mga kababayan,
pasensya na po kayo. Tao lang din ako, nagkakamali, nagkukulang. Mga kababayan, pero kung gusto nyong makuha yung buo nitong video natin na ito, mga kababayan, nasa comment section po yung iba nating paliwanag para complete, mga kababayan. Ano po? So anyway, mga kababayan, uulitin ko po ha, kaya magtataka kayo kasi sinasabi ng iba, paano nagalaw? Paano nagalaw ni former President Ferdinand Marcos Sr. yung 1987 Constitution kung wala na nga siya noong 1986, mga kababayan. So ngayon, uulitin ko lamang po, mga kababayan ha, kung usaping Constitution, ang unang gumalaw niyan, mga kababayan, at nag-amend ay si Quezon. Kasi nag-amend po siya ng 1935 Constitution bago mag-World War II hanggang sa binago po ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng ingay, mga kababayan, or viva voce. Pakitama na lamang po ako na naging 1973 Constitution. Tapos nung nawala na po si former President Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 at naupo na itong si former President Corazon Aquino, is napalitan na po yan, mga kababayan, ng 1987 Constitution. At yung mga presidente po na bumabago ng 1987 Constitution, taliwas sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na yung dalawang Marcos lamang po ay kabilang din doon. Mga kababayan, si dating Pangulong Duterte, pinagtangka niya ding baguhin yon. Ano po, so ngayon, tinututulan ni dating Pangulong Duterte na mabago itong 1987 na pinangahasan din niyang baguhin, mga kababayan. So magaling po yun na ipaliwanag natin ng buo. Yan po yung buo, mga kababayan. Nagkulang lang tayo ng isang presidente na bumago sa Constitution. Ano po, so ngayon, bali 8 pala. 8 palang presidente ang umibo. 3 yung nagbago, mga kababayan, yung bumago ng Constitution, tapos 5 po yung gustong umibo o nagtangkang mag-review doon sa Constitution. Mga kababayan, magaling po yung maliwanag po. Ano po, magaling po yung maliwanag. So sabi dito, napansin ko rin yung sinabi nung last video mo. Yes po, yes po. Pasensya na po talaga, nagkamali po tayo. Anyway, mga kababayan, hindi pala nagkamali, nagkulang lang tayo, mga kababayan ha. So anyway, mga kababayan, punta na tayo dito sa main topic natin. Ngayon, nagiging maingay yung patungkol dun sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ano po, na kung saan yung secret deal na sinasabi ng mga banatae at ng mga Duterte supporter vlogger, mga kababayan, na wala naman daw talagang secret deal. Kasi nga, naglabas daw ng testimonya itong si Atty. Harry Roque, mga kababayan, na hindi naman daw po secret deal yun. Na hindi naman daw po secret deal yun, mga kababayan. Ang sinasabi ni Atty. Harry Roque, parang gentleman's deal or parang gentleman's agreement, mga kababayan. Ano po, na kung saan verbal lamang daw po. Kumbaga, kasunduang laway sa madalit salita, mga kababayan. Pero, eto nga yung pinakamahirap, mga kababayan Kahit sabihin na verbal yan, kahit sabihin na kasunduang laway yan, nagtiwala ang China sa nakarang administrasyon dahil doon sa napagkasunduan. Kahit pa sabihin na walang pirmahan yan o verbal yung napag-usapan dyan, ang pinag-uusapan dyan is nakipagkasundo yung dating administrasyon na wag magdadala ng mga malalaking materyales para gawin etong vessels ng BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, sinasabi nila kasalanan ni PBBM. Pero sa katunayan yan, mga kababayan, kaya mainit ang China sa atin kasi nga, ang sinasabi lagi ng bansang China, lalo na, mga kababayan, ano po, ng mga taga-China, hindi marunong tumupad sa kasunduan ng Pilipinas. Ano po, kahit pa sabihin natin na verbal yan, kahit pa sabihin natin na usapang lasing yan, mga kababayan, since nakipagkasundo ka. Yun po yun, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo ng mga nanonood sa atin, sang-ayon ba kayo, mga kababayan, na etong si dating Pangulong Duterte dapat pagpaliwanagin sa deal sa China hingil sa Ayungin Shoal? So, dito sa Senado, mga kababayan, or sa Kongreso, sang-ayon ba kayo na ipatawag sa Senado, mga kababayan, etong si dating Pangulong Duterte at yung mga kasabwat dito sa sinasabing deal sa China, mga kababayan, at doon ay mapagpaliwanag kung ano ba talaga yung tunay na nangyari dun sa secret deal na yon. So ngayon, mga kababayan, eto, pag-usapan na natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. Ano po, mga kababayan, kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video, mga kababayan. Anyway, tayo play na natin, mga kababayan.
Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na nakabreak ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Muling nanawagan ang Makabayan Bloc lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig kaugnay ng inihain itong House Resolution No. 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating Presidential Spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Ayungin Shoal at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Alam niyo mga kababayan, may napanood akong balita na parang ang sinasabi dun sa deal. Eto ang alam natin dun sa nangyaring secret deal na yon mga kababayan, wag magdadala ng mga malalaking materyales dito sa BRP Sierra Madre. Ngayon mga kababayan, kalaki pa dun sa deal na sinasabi, di umano, na isang bangka lang yung pwedeng pumasok mga kababayan para makapagdala ng food supply dito po sa BRP Sierra Madre mga kababayan. Pero may isa pa palang kasunod na deal yun na kung saan mga kababayan, kabilang pala dun sa napagkasunduan, di umano, wag din magsasama mga kababayan kapag yung isang bangka ay pumasok dito sa BRP Sierra Madre at nagdala ng food supply, ipinagbabawal din pala ng China na magsama po ng media, mga kababayan, sa madalit salita. So ngayon mga kababayan, nakakapagtaka, pati yung media, ipinagbawal din pala ng China dun sa kasunduan ni dating Pangulong Duterte. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito anya ang maaaring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone, kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. Biglang nabago yung tawag dyan pero kung tutusin, ang sabi ng isang Chino na official ng China, ano daw yan mga kababayan, secret deal daw yan sa pagitan ng dating administrasyon at saka ng bansang China. Mga kababayan, ngayon, ang nakakapagtaka dito, biglang nabago yung tawag dyan. Gentleman's agreement daw po yan. Ngayon, kung titingnan nyo po kahit mabago yung tawag dyan, agreement pa rin yan. Kahit sabihin ni Atty. Harry Roque na oral yung napag-usapan or verbal mga kababayan yung kasunduan, still mananatiling kasunduan pa rin po yan. Kahit sabihin na walang permahan nangyari, umasa ang bansang China dun sa kasunduang yon. Kaya pinaninindigan nila yon. Mga kababayan, gaya nga po ng sinasabi natin malimit dito sa ating channel, mahalaga talaga po ang salita ng isang tao. Lalo na kung ikaw ay nakipag-agreement, kahit pasabihing verbal yan, mga kababayan, at yung napagkasunduan nyo, talagang naging matibay sa salita mga kababayan, aasa't aasa yung isang tao na pinangakuan mo or pinagkasunduan mo. Ano po, katulad pa nito, lalo na bansang China, nakipag-agreement kahit pa sabihing verbal yan, agreement pa rin po yan. Kaya umaasa ang bansang China at nagiging mainit sila ngayon sa issue ng West Philippine Sea. Mga kababayan, na humahantong pa nga sa punto na nasusugatan yung ating mga marine. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin yung mga Navy pala natin. So ipagpatuloy pa natin. At bagaman hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayungin Shoal. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga istrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Grabe, no? Nakasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating po sa Ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no? Para ayusin yung Sierra Madre. Kasi nga mga kababayan, eto kung titingnan nyo po, di ba sinasabi ni Atty. Harry Roque, yun daw ginagawa ngayon mga kababayan ay taliwas daw doon sa napagkasunduan. Paano nga mga kababayan, hindi ganun yung gagawin ng Pilipino kung hindi naman talaga nila alam yung agreement na yon?
Nakukuha nyo mga kababayan, natural. Ang alam ng Pilipino, yung dating gawi pa rin na magdadala sila ng materyales, ng mga malalaking materyales dito sa BRP Sierra Madre para ikumpune yung mga vessels natin doon. Ngayon mga kababayan, kung hindi nga alam ng sambayan ng Pilipino yung kasunduang yan, mga kababayan, natural, ganun at ganun pa rin yung proseso na gagawin nila. Gaya nga po ng sabi mga kababayan, nung iba natin mga kababayan, yung mga netizen, sinasabing sila lang yung nakipagkasundo, hindi ang sambayan ng Pilipino. Hindi kadamay dyan ang sambayan ng Pilipino kasi nga, hindi alam yan ang sambayan ng Pilipino nung nakipagkasundo sila sa bansang China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Subalit ayon kay Attorney Roque, ang kasunduang ito hindi na kinikilala ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa ngayon anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalunang teritoryo ang China. Paano ba naman kikilalanin yan ni PBBM mga kababayan? Hindi nga alam ni PBBM yung lihim na kasunduang yan. At saka hindi naman si PBBM mga kababayan yung nakipagkasundo dyan, yung dating administrasyon. Kaya nga kung ako tatanungin nyo mga kababayan, marapat at dapat lang talaga na etong mga nakipagkasundo sa China maimbestigahan dapat sa Senado at saka sa Kongreso mga kababayan para mapatunayan talaga kung ano yung naging pakinabang ng kasunduang yon or kung may napakinabangan ba tayo mga kababayan or talagang nalugi lang tayo dahil nga nakipagkasundo mga kababayan ng walang dahilan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ng PBBM, no? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang maging reaksyon ng China. Baka lalo pang maging agresibo. Biruin nyo mga kababayan hindi alam ng bagong administrasyon na nakipagkasundo sila sa bansang China pero parang kasalanan pa ngayon ng bagong administrasyon kung bakit nag-iinit sa atin ang bansang China mga kababayan. Kung bakit yung mga kababayan nating Pilipino binobomba dito sa may Ayungin Shoal mga kababayan. Parang kasalanan pa ng bagong administrasyon mga kababayan kung bakit tayo hinaharas ng bansang China. Kahit hindi naman yung bagong administrasyon ngayon yung nakipagkasundo na inasahan ng China natuto pa rin. Diba? Alam nyo kung bakit nagagalit ang mga taga-China dito sa kasundong ito? Kasi nga, ang akala nila, ang alam nila mga kababayan, hindi tayo tumutupad sa napag-usapan. Ano po, hindi natin tinupad. Yun yung tingin nila mga kababayan. Hindi natin tinupad yung kasunduang yon. Tayo yung hindi tumupad mga kababayan. Kaya mainit sila sa atin ngayon. Ano po, so anyway, pagpatuloy pa natin. Itinanggi naman ni Attorney Roque na sa ilalim ng dating administrasyong Duterte nangyari ang napaulat na pangako ng Pilipinas sa China na tatanggalin umano ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Biruin nyo, parang kasalanan pa ng ating gobyerno. Anyway mga kababayan, idiretso na agad natin yan dito sa isa pang topic na nakita natin. Na kung saan, ito yung mismong paliwanag ni Attorney Harry Roque. Ano po, sabi dito, former spokesperson confirms. Ito talagang kinonfirm niya mga kababayan yung agreement, yung kasunduan sa pagitan ng dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan at saka ng bansang China. So ngayon, hindi niya itinatanggi. Alam nyo ba yung inaasahan ko dito? Itatanggi niya dapat to mga kababayan, kaso hindi talaga itinanggi ni Attorney Harry Roque itong kasunduang ito. Sa madalit salita, kaya nga kung mapapansin nyo, sinasabi ng ibang mga vlogger, parang tila inilaglag na ni Attorney Harry Roque itong si former President Duterte mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Former presidential spokesperson Harry Roque has confirmed the existence of an agreement between China and the Philippines under former President Rodrigo Duterte's administration regarding Ayungin Shoal. According to the lawyer, this is not a secret agreement but rather a gentleman's agreement. And although it is not a treaty or a written agreement, the two countries agreed to maintain the status quo in the disputed territory. This means that repair supplies will not be brought to the BRP Sierra Madre and no further improvements will be made to structures built by China in the area. Nang kasunduan nila, status quo.
walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo ha, ang pangalan ng kanilang kasunduan, tinawag nila na status quo, mga kababayan. At mismong sinabi niya na yung kasunduang yon ay nangyari talaga sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte. So maliwanag, mga kababayan, na hindi talaga nila idinideny yung kasunduang yon. Bagkos, mga kababayan, mismong inaamin pa ni Atty. Harry Roque na nagkaroon talaga ng agreement sa pagitan ng bansang China at saka ng dating administrasyong Duterte. Hindi ko kasi pwedeng sabihin sa inyo, mga kababayan, na Pilipinas sa pagitan ng China at Pilipinas. Kasi hindi nga alam ng sambayan ng Pilipino yan. Kung nag-announce lang sana sila dati sa public, mga kababayan, na makikipagkasundo tayo sa bansang China sa pamamagitan ng ganyan, mga kababayan, yung status quo na tinutukoy nila, pwede sana nating tawagin nakasunduan sa pagitan ng bansang China at ng bansang Pilipinas. Pero hindi alam ng sambayan ng Pilipino yan Kaya sa pagitan ng China at ng dating administrasyong Duterte. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ano po kasi yung paglalabas nila dati ng balita about the government, mga kababayan, kung ano yung mga update at saka improvement ng gobyerno, hindi naman nila ibinabalita. Limitado nga lang, mga kababayan. Kaya nga nagulangtan tayo ngayon nung lumabas yung tungkol dyan sa secret deal na yan na ngayon ay tinatawag na gentleman's agreement, mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre, no? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para ayusin daw yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. The lawyer, however, denied that under the former Duterte administration, the reported promise of the Philippines to China to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal ever took place. Meanwhile, the Atinito coalition has no intention of cancelling the planned second civilian mission in the West Philippine Sea, particularly at Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. This decision comes in the wake of China's escalated aggressions against the Philippine resupply. Sabi ni Kuya Ray dyan, Monhe, PR strategy nila, inunahan na nila bago pa imbestigahan. Pero dapat imbestigahan talaga to, mga kababayan, lalo na at may nasakta na mga kababayan nating Pilipino dahil sa panghaharas ng bansang China, mga kababayan, or nitong China Coast Guard. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Mission at Ayungin Shoal. In the maritime incident that transpired last Saturday, March 23, 3 soldiers were injured after China Coast Guard ships used water cannons against the Philippine supply boat. According to Atinito convener La Torre, they expect more participants to join their second mission in the West Philippine Sea. Because of the recent happening, biglang may mga new uncertainties that have been brought into planning. But ang point is tuloy, it will not be pushed back much longer than into May. As of now, the group is thoroughly preparing and actively coordinating with government agencies. Atinito also plans to include international observers in their mission. Ayaw nating makadagdag sa escalation ng away. ang gusto natin, ang ma-put forward is ma-realize na we are standing on solid ground internationally in terms of law. Yes. Second mission, siguraduhin nating magkaroon ng international component. Let's invite observers and let's make sure that it is well publicized in media. It was in December 2023 when Atinito conducted its first gift-giving mission in the West Philippine Sea, particularly aiming to reach out to the stationed Filipino soldiers at Ayungin Shoal and bring supplies for the frontliners. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Alam nyo ba, mga kababayan, may napanood akong balita kahapon na kung saan parang nag-announce ata etong US na kapag once na may mawalang Pilipino dahil sa panghaharas ng China, mga kababayan, kahit hindi daw magdesisyon, di umano napanood ko lang po ito, mga kababayan, na kahit hindi daw magdesisyon ang Pilipinas, sila na mismo, mga kababayan, ang makikialam. Ano po, para tulungan ang bansang Pilipinas sa panghaharas nitong bansang China.
mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo nakakalungkot lang isipin na dahil sa secret agreement na yan or yung tinatawag nila na gentleman's agreement, mga kababayan, nasaktan yung mga kababayan nating Pilipino na magdadala dapat ng food supply dito sa BRP Sierra Madre. Mga kababayan, biruin nyo ang pinapalabas ng bansang China, iisa lamang daw po yung nag-water cannon dun sa M4, mga kababayan, or dito sa Unaiza May 4. Ano po na bangka natin na magdadala dapat ng food supply dito sa BRP Sierra Madre. Pero kitang-kita nyo naman sa video na dalawa yung nagwa-water cannon dun sa bangka. Kaya nga kung mapapansin nyo, wasak-wasak kahit yung bubong, mga kababayan. Ang pinapalabas nila, yun daw video, parang manipula, mga kababayan, ano po, inedit, minali ng mga media daw. So ngayon, ipagpatuloy natin itong talakayang ito dito sa isa pang balita na nakita natin. Eto, na kung saan, mga kababayan, merong akusasyon ang bansang China sa ating mga media dito sa Pilipinas, mga kababayan. Sinasabi dito ng bansang China, ito po yung sabi nila, akusasyon ng China sa pagmamanipula umano ng media sa videos ng water cannoning attack, kinundi na, mga kababayan. So ang sinasabi kasi ng bansang China, inedit yung video, pinake news, mga kababayan, para sila yung maging masama at maging biktima daw po, mga kababayan, etong mga Pilipino. Yun yung sinasabi ng bansang China, mga kababayan. Ngayon, kinundi na yan ng samahan ng mga media. Ano po, so ngayon, panoorin po natin ito nakita nating balita, galing po sa News 5 Everywhere. Ito, i-play na po natin, mga kababayan. Kinundena ng mga mamamahayag ang akusasyon ng China na minanipula ang mga video ng panibagong pangaharas sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mga barko ng China, kaliwat kanang ng bomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas nitong Sabado. Hindi yan may pagkakaila dahil nasa pool ito sa mga video na kuha ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging ng iba't ibang miyembro ng local at foreign media. Ang mga video na yan na nagsisilbing ebidensya sa panghaharas ng China, minanipula raw ayon sa Chinese Foreign Ministry. Dagdag pa nila, sa tuwing sabi ng Chinese Foreign Ministry, mga kababayan, inedit daw yung video. Pinake news daw para Pilipino yung magmukhang biktima at magmukha etong China, mga kababayan, na nang-aapi. Alam nyo, dahil sa secret deal na yan, nagkakaroon ng mga ganitong issue ngayon. Kaya dapat, mga kababayan, maimbestigahan na sa Senado at saka sa Kongreso yan. Para tapos. Ano yung sinasabi ni Banat Bay? Mga kababayan, sabi ni Banat Bay, hindi, ano naman yan gentleman's agreement yan, wala naman dyan secret deal. Agreement pa rin yun. Agreement pa rin yun, mga kababayan. Ano po, kahit pa sinungalingan nila yan, kahit anong itawag nila dyan, kahit sabihin nila na good agreement, kahit sabihin nila, mga kababayan, na balance agreement, basta may agreement pa rin yan, kasunduan pa rin yan. Mga kababayan, kahit pa sabihin nilang verbal agreement yan, walang permahan, agreement pa rin yan dahil aasa ang bansang China na pinangakuan ng dating administrasyon. Mga kababayan, ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin yung sinasabing pagmamanipula doon daw po sa panghaharas ng China sa mga kababayan natin Pilipino na magdadala dapat ng food supply dito sa BRP Sierra Madre. At saka nga pala, mga kababayan, gusto ko liwanagin sa inyo mismong si Atty. Harry Roque na yun nagsabi dyan. Pinakita ko pa sa inyo kanina na nagsabi na ang kasunduan talaga nila hindi magdadala ng materyales dito sa BRP Sierra Madre. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagde-deliver ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, isinasama raw lagi ang mga mamamahayag at hinahayaan silang i-sensationalize sa mga balita at palabasing Pilipinas ang biktima. Ay tila hindi na tayo kabilang ang News 5 sa mga sumama sa resupply mission nitong Sabado at nakita ko mismo kung paano hinarang, hikitan at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang ating resupply boat na Unaiza May 4. Inireport din namin ang maikling video na inalabas naman ng China Coast Guard. Sa video nila, makikita ang isang barko lang nilang nagbuga ng tubig sa UM4. Ibang-iba yan sa video ng AFP kung saan kitang binomba sa likod at harap ang ating bangka. Kita nyo, mga kababayan, tingnan nyo mabuti. Kung wala palang mga media na kasama doon, or kung walang mga nakapag-video noon, ang papalabasin ng China, iisa lang,
yung nag-water cannon dun sa, sa Unay Zamay 4. Mga kababayan, iisang barko lang yung nag-water cannon. Pero, buti na lang meron tayo mga media at buti na lang nakuha na ng video sa taas, mga kababayan, na kung saan kitang-kita na dalawa yung nag-water cannon. Ano po? So ngayon, pasisinungalingan pa nila yung kanilang panghaharas. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Anila, hindi na didiktahan ng... Sabi dito ni Jonathan Manares, malinaw naman na sinabi ni Bangag na kung ano man ang kasunduan dyan sa West Philippines ay pinawalang bisa niya. Tanong, anong solusyon ngayon ni Bangag dyan? Natural, bawiin natin yung pag-aari natin, alang ibigay natin. Alam nyo ba mga kababayan ganito akala nyo ba pagka ibinigay natin sa bansang China yung West Philippines, akala nyo dyan lang matatapos yan? Ngayon may mga nababalitaan tayo na minsan may mga sasakyang himpapawid ng China ang pumapaligid mga kababayan sa iba pa nating mga pag-aari ng Pilipinas na isla, mga kababayan, na gusto rin nilang sakupin. Akala nyo ba pag binigay natin ang binigayan, akala nyo makukontento sila? Hindi! Di umano! Diba? Alam nyo labakan yung pangunawa ninyo. Nakakita lang kayo ng vlog kay Maharlika na pulburo na walang ebidensya, walang video, at mismong inamin niya na hindi niya nakita, mga kababayan. Nakalauna nung na-question kasi nga sinabi niyang hindi nakita, biglang sinabi niyang nakita. Mga kababayan, alam nyo, dahil dyan sa pagpapaniwala nyo kay Maharlika, minsan nagiging bulag-bulagan na lang kayo, nabubulag na kayo. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, ano pong solusyon? Paano babawiin na makipag-alyado tayo sa iba't ibang bansa na posibilidad na tulungan tayo para mabawi ang West Philippine Sea sa kamay ng China, mga kababayan? At hindi lang yon, pwede natin silang sampahan ng demanda sa International Court, mga kababayan, na kung saan nanalo na tayo dati dyan. Mga kababayan, kita nyo, yung ginawang aksyon ng Duterte admin, mga kababayan, ano nangyari? Mas lalong naging mainit tayo sa bansang China dahil nga ang akala nila hindi tayo tumupad sa kasunduan. Diba? So ngayon, lawakan nyo naman yung pangunawa nyo. Ipagpatuloy pa natin. Pamahalaan ang pagbabalita sa Pilipinas. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP naman, tinawag na lantarang pagsisinungaling ang paratang ng China na minamanipula ang mga video. Insulto raw ito sa integridad ng mga mamamahayag. Nakakaalarma din daw ang tila pagtatangka ng China na busalan ng independent press. Bukod sa mga kuha ng media, patuloy rin sa pangaharas ng China ang karanasan ng mga mismong sakay ng UM4. Napadasal nga raw sila ng maranasan ng pambobomba. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Nangyari po kasi naman parang trantor, ano na kami, kanya-kanyang tago. Naghiwalay na kami. Ayon kay AFP Chief Romeo Bronner, ang water cannon attack ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos ng China kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Kung natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, ano? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Sa kabila niya, iginiit ng AFP Western Command na walang makakapigil sa pagpapatuloy ng resupply mission ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Kita nyo yung accusation nila sa bansang Pilipinas, sa mga media, mga kababayan, minanipula natin daw yung video, kaya daw lumabas na dalawa yung nagwa-water cannon. Pero kitang-kita naman talaga, mga kababayan, yung kanilang lantarang panghaharas, ano po, dito sa mga kababayan natin na Navy, mga kababayan, na dapat ay magdadala ng supply dito sa BRP Sierra Madre. So kayo, mga kababayan, ano ang komento ninyo hingil po dyan sa balitang yan? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa sinasabi ng China at pag-aakusa sa Pilipinas, sa mga media, mga kababayan ng Pilipinas, na minanipula yung video para sila yung magbukhang masama at tayo yung naaapi, mga kababayan. Comment below na lamang po. So ngayon, mga kababayan, sabi dito, sino daw makakatulong? Hanap tayo ng balita.
Hanapin natin yung in-announce mga kababayan ng US. Punta tayo kay Kuya JB the Bagger. Wait lang, isingit lang natin to mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang ang India nag-announce din mga kababayan na susuportahan nila ang Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ano po ngayon? JB the Bagger. Ano po ngayon? JB the Bagger. Eto. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Alright, so sinasabi po rito ni ADM Aquilino na pinag-uusapan kasi rito ay ang yung nangyayari po sa West Philippine Sea. Kasi nga naman dahil nga sa mga video na kumalat, 'di ba, na galing sa side ng Philippine Navy o ng Philippine Army, ng Armed Forces of the Philippines, sorry. Kasi yung sa China, kulang yung pinakikita nila. Yung nagwagayway ng banderang puti o ng atelang puti, pwedeng towel, o kaya naman basta gusto lang nilang palitawin doon, sumuko Pilipinas. Tayo, hindi natin kaya. Diba? Ngayon, nakita po ng international community, maging nila, gaano, yung video na kaninang plinay natin, gaano po katindi na yung ginawang pag-atake ng China, ng Coast Guard nila sa ating resupply mission. Ay, wag niyong tatanggalin yung mga basher ha, hayaan niyo lang sila dyan. Na tipong ako, naniniwala ako na talagang yung mga yun, ang intensyon na nun, makapatay na kung tutuusin. Para kahit papano matakot, maging deterrent ito sa tropa ng Pilipinas. Sa Coast Guard natin, sa Navy, at tumalima sa kasunduan ni Digong at ng China noon na status quo, ibig sabihin, hayaang mabulok ang BRP Sierra Madre. Isang kasunduan na talagang sobrang one-sided. Kahit na anong anggulo mo tignan, talagang magulo ang kasunduang pinasok niya. Wala pong bahagi ng kasunduan na yon na magiging pabor sa Pilipinas. Kaya nga mga kababayan, kaya nga lagi natin sinasabi dito, ano ang naging pakinabang ng Pilipinas sa kasunduang yon? Ang wag lang tayong bulihin mga kababayan sa West Philippine Sea. Kaya nga 'di ba kung makikita ninyo nung tinatalakay natin dati itong patungkol sa West Philippine Sea, ano yung sinasabi natin? Kahit kaalyado natin ng West Philippine Sea sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi pa rin talaga maiiwasan na binubuli nila ang Pilipinas mga kababayan sa usaping West Philippine Sea. Partida yun ha, kaalyado pa natin. Ngayon mga kababayan, mas lumala kasi nga ang iniisip ng China, hindi tayo tumupad sa pinag-usapan. Hindi naman nga tayo nakipagkasundo. Ano po yung dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte na sekreto pa nga sa publiko mga kababayan yung kasunduang yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Maaaring sa panandalian, makikita mo, hindi ka ginugulo, hindi ka pinipinsala sa resupply mission. Pero ang epekto nito ay lumalaki lalo ang kanilang ulo, nawiwili sila na mang-abuso sa atin. Diba? At ngayon, ito na nga po yung nangyayari. Dahil sa kanyang makakatarantaduhan na pagluhod sa kagustuhan ng China at kanyang pangarap na ban-aid remedy para sa ating ekonomiya. Yun ang mindset nila Kung if I became a skeezer of the Chinese government, then ang ginawa niya sa Malaysia, ang ginawa niya sa Vietnam, ang ginawa nila sa Indonesia, gagawin din ng China dito sa Pilipinas. Well, hindi ho nangyari. Diba? Kasi yung ibang mga bansa na yun, may malaki ho ang tendency na labanan ng China. Pero ang Pilipinas, in his time, naku po, diba? Nagpapakita agad ito ng pagkiling sa kanila. So bakit ka pa naman siseryosohin ng China? Diba? And now, ang epekto nito, yung paglaki ng ulo nila sa kasunduan na pinasok nyo, kahit na walang black and white, eto na, naniningil po sila ngayon. At eto ngayon, yung pagmi-meeting na to, ayan, pakinggan nyo ha. It's a really critical hotspot right now that could end up in a bad place. The continued belligerent and aggressive and dangerous activity by the PRC against our allies in the Philippines is concerning to me. The Chinese have no legal claim to the area that they have articulated as their sovereign territory. And the fact that they are now fire hosing and ramming Philippine ships attempting to support Philippine sailors on the Sierra Madre. So I'm concerned where it could go.
I would hope that the international community condemnation of those actions is enough to get the Chinese to back off. But if it doesn't, it could... Okay, sabi niya, hindi ko alam kung saan ang patungo to, pero inaasahan niya yung international condemnation sa ginagawa ng China maging deterrent sa China. Sa madaling salita, makapagpatigil sa kanila o makapagpahunos dili na ipagpatuloy itong ganitong klaseng aggressive action nila yan sa West Philippine Sea. Now, ito yung next. Go in bad places. Kung hindi daw, Philippines, if a sailor or soldier or one of their members were killed, could invoke Article 5 of the Mutual Defense Treaty, and that would... Kapag meron tayong isang tao dyan na napatay, Navy or kung sino pa man, basta hindi civilian, ito daw ay maaaring mag-invoke ng Article 5 ng Mutual Defense Treaty. Atras natin konti. And that would put our policy decision makers in a place that would defense treaty. And that would put our policy decision makers in a place that would require really tough choices. Okay. So yung insidente na to, no? Sabi nga niya, maglalagay ito sa mga decision makers nila. Sino-sino yun? Ano ba yun? Presidente, and then kumbaga sa Pilipinas yung National Security Council, diba? So sila ngayon ang magdidesisyon na. So ibig sabihin on their own side, okay, the state side hindi nila hihintayin ng Pilipinas kung mag-a-avail tayo ng Section 5 ng ating or Article 5 ba yan ng ating Mutual Defense Treaty with the US. Lalo na ang ating Mutual Defense Treaty po ay updated na ng 2023 na kino-cover na nito ang alinmang lugar dyan sa South China Sea. At inatake kahit saan pa dyan ang ating mga sasakyang pangdagat. Kabilang ang ating Coast Guard. It would be my requirement and responsibility to provide the Secretary with options if that were to happen. Yun, di ba? So, ano ibig sabihin nito? Pag nagkataon, giyera na to. Giyera na. Yan ang katarantaduhan na pinagagagawa ni dating Pangulong Duterte. Bakit po siya sinisisi rito? Kasi nga naman, yung ginawa po ni Pinoy, ito kahit na ayaw natin kay Pinoy noon, kahit galit tayo sa ginawa nila sa West Philippine Sea, dyan sa Scarborough Shoal, wala tayong magagawa He lost the Scarborough Shoal. Pero mainam na meron silang solusyong ginawa ng dinimanda nila sa South China Sea Tribunal ang China. Diba? Tapos nakakuha tayo ng walang desisyon na ibinaba at inuutosan ng sino man. Bagkus nilinaw nito, kaya umabot ng 500 mahigit ang pages ng ruling na yan. At sinasabi doon, bawat isang mga features diyan, ano lamang ang kanyang entitlement. Pero pabor na pabor sa Pilipinas sapagkat nga po etong ating exclusive economic zone. Diba? Kita nyo mga kababayan nang dahil sa ginawang agreement or kahit sabihin natin verbal agreement ni dating Pangulong Duterte, nahaharap ngayon ng ating bansa sa posibilidad na usaping gera mga kababayan. Ano po? So ngayon, yung ginawang kasunduan ng mga idol nyo nagdulot ng matinding problema. Yung mga iyakin dyan, Alam nyo, kahit anong sabihin ninyo, ang may kasalanan dyan, yung idol ninyo, kasi sila yung nakipagkasundo at hindi ipinaalam sa publiko yung lihim na kasunduang yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Now, hindi ko maisip na na mauuwi ang lahat ng ito sa parang magiging banta ng World War III or possible escalation talaga. Diba? Kasi ang US, kagaya ngayon, ito sinasabi na nila, kami nakaabang na lang pag may mangyaring hindi maganda. Ang problema ho kasi ito ang China talagang nagiging agresibo at sinusubukan ang Pilipinas at ang Amerika kung hanggang saan ang ating Mutual Defense Treaty. Diba? That's the gray zone tactics Ipitin ka nila to the point na mawalan ka na ng option kung hindi sila na lang.
No, either mapapasama kayo, tapos ito yung kanilang walang hiyang ahente sa Pilipinas, itong mga makapili, di ba? Tapos kukumbinsihin tayo na hindi nako, delikado na sitwasyon natin ngayon. Pag nagpatuloy, mainam na sa China ka pumanig. Di ba? Yes, they're actually testing the water. Yan ang ginagawa ng China ngayon. They're testing the water. Ang US naman, syempre, isusulong nila ang interest nila. Kasi hindi talaga uubra na pabayaan ng, tingnan natin sa mapa ha, para mas ma-appreciate natin. Pero yun yung sinusubukan ng China ang hangganan ng Pilipinas, mga kababayan, at saka ng mga Pilipino. Ano po, kasi nga, kung ikaw ba naman may pinanghahawakan ka at nagtiwala ka doon sa kasunduang yon, natural, mga kababayan, mag-i-expect ka na akala nila okay na ang lahat. Ano po, pero sa isang iglap, mga kababayan, yung kasunduang yon hindi pala kinilala. Ngayon, mga kababayan, paano ba naman kikilalanin ng ating administrasyon yung kasunduang yon? Ganong hindi naman talaga alam ng ating administrasyon yung nangyaring transaksyon na yon. Kasi nga, mga kababayan, gaya ng sinasabi ni Atty. Harry Roque, verbal lamang daw po yung naging kasunduang yon. Pero nagtiwala ang China dun sa verbal na kasunduang yon, mga kababayan. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang problema rito, like what I always say, in my theory, Harry Roque, kung sinong makakakontrol sa Pilipinas, siya ang magkakaroon ng... Dapat nga ipasok ng ICC dito sa Pilipinas para maimbestigahan na talaga. Sabi nito ni Ma'am Regna May Robert Perez, ang gamot lang sa issue ng sa mga Duterte, ICC dapat lang i-trial na at nang tumahimik na lahat. Kaya nga, dapat talaga papasukin ng ICC sa Pilipinas. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kapangyarihan na makontrol ang trade, ang negosyuhan dito po sa Indo-Pacific. At ito ang target din naman ng China. Hanggang dito yan. Yan. Sipin nyo yan, napakalawak po nakalakalan yan. Plus, for the US, hindi nila matatanggap na ang tawag dito, ang interest ng mga komunistang bansa ay tatawid po dito. So ang ano lang nila, maprotektahan ang kanilang interest. Okay lang naman sana para sa akin okay lang na na pakialam natin sa interest ng Amerika, di ba? Pwede naman tayong magsarili dahil malayang bansa tayo. Kaya lang ang problema natin kasi, ang banta sa atin po, ang China mismo. Dahil nga sa kanilang kapraningan na makakontrol nila ang Indo-Pacific. Tapos, kailangan nila apparently ang access dito sa Pacific side or dyan po sa Philippine Sea. Now, ito pong itong dagat ng Pilipinas or Philippine Sea o ito yung ang tawag dito, nakuha na natin yan may extended continental shelf natin. Kailangan po nila, dito lang ang daanan nila, kapiraso lang rito sa Bashi Channel. Ito lang pagitan na to. Yan lang. At napakadali po dahil yan ay choke point. Pag nagkaroon ng gulo, ang Japan dito lang sila aabangan. Ang US dito lang rin po sila aabangan. O po pwede pa nga dito na lang mismo. Wala na po talagang malulusutan ang China. Sapagkat dito sa Malacca Strait or Strait of Malacca, ito, yan, Singapore, okay, Malaysia, tapos ito naman Indonesia, 'di ba? Wala ho silang malulusutan. Malabo naman silang lumusot pa rito. So dito talaga ang gugustuhin nilang malulusutan diyan. 'Di ba? Kahit anong lakas gaano maging makapangyarihan ng China, ang problema nila ang paglabas dito po sa South China Sea. Kung ang makakalaban naman nila dito banda magpupugad. Diba? Kaya kailangan nila makuha po talaga ang Taiwan para maisulong ang kanilang ambisyosong pangarap. Okay lang sana wala tayong pakialam dun Makikinabang tayo kung tutuusin. Pero kung hindi sana nila tayo, winawalang hiya.
kung hindi sana nila kinakalaban ang Amerika. Kaya nga. Wala sanang gulo. Di ba? Problema kasi sila nagiging banta. Nandun pa rin kasi po ang China ngayon sa imperialistic mindset nila. Yun ang problemang malaki rito. Diba? Ang laki-laki na nga ng lupain nila. Bakit hindi nila pabayaan ng Taiwan hanggang sa ang Taiwan kusa ng bumalik sa kanila kaysa sa pupuwersahin nila? Alam naman nila na maraming bansa ang nakadikit dito sa Taiwan na bumaback up. Diba? So dapat ang gawin nila, hayaan na nila status quo. Tapos trading na lang, negosyuhan na lang ang pag-uusapan. Diba? Di maganda sana ang takbo ng buong mundo. Kaso nga mga kababayan, ang nangyari, pinahalagahan ng China yung usaping status quo. Ano po mga kababayan, yung kasunduang yon. Kasi kung titingnan nyo yung binitawan ni dating Pangulong Duterte, kung si dating Pangulong Duterte man yung nakipagkasundo, mga kababayan, or etong si Harry Roque, yung binitawan kasi nilang salita doon, let's say sabihin natin wala talagang permahan, mga kababayan, na nangyari, pero yung salita na binitawan nila sa bansang China or official, talagang pinanghawakan nila. Kaya ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, since hindi nga kinilala ng bagong administrasyon, yung kasunduang yon, talagang ang papasok sa isipan ng mga opisyalis ng China, mga kababayan, hindi talaga tayo tumupad sa kasunduan. Pero ang tanong kasi dyan, paano nga naman kikilalanin ng ating presidente yung kasunduan na yun, mga kababayan, ganong naging lihim nga yun? Ano po yung gentleman's agreement na tinutukoy na yon, mga kababayan? At dun pa sa kasunduan yon, nakalaki pa mga kababayan na bukod sa hindi pwedeng magdala ng mga materyales para kumpunihin or gawin itong mga vessels natin dito sa BRP Sierra Madre, mga kababayan, nakalagay din doon na isang bangka lang yung pwedeng pumasok at nakalagay din doon na bawal pang magsama ng mga media. Mga kababayan, gaano katindi yung naging pakinabang ng China doon sa kasunduang yon? Ano po sa dating administrasyon nitong si dating Pangulong Duterte? Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero ngayon, ang problema natin, katulad po ng banta nito, na sakali na merong isa pong mapatay na miyembro ng ating Coast Guard o ng ating Philippine Navy, then sila mismo ay magdidesisyon na. No, yung mga decision makers nila, sasabitan niya na ng report and recommendation kung ano ho ang dapat ditong gawin. Now, ang nakikita ko naman rito, kung sakaling mangyari po yung ganyan, na wag namang mangyaring may mapatay at magdesisyon sila, no, dito na magpupugad yung mga Amerikano. No, sa labas po ng ating exclusive economic zone, dito sa may international waters, yung pagitan ng mga EEZ. Diyan. Okay lang po yan sa akin. Para sa akin, okay lang yan. Basta tang mahalaga, sabayan rin po ng ating bansa ng pagpapalakas ng puwersa natin. Para in case na umalis yung mga Amerikano, di ba? Meron na po tayong maraming malakas na presensya rito. Napantapat din natin diyan sa mga Chinese militia vessels. Yan ang isang importanteng magawa ng ating gobyerno. Hindi lang nitong panahon ni PBBM, bagkus crucial rin po rito yung susunod na administrasyon. Kaya hindi po dapat bumoto ng katulad ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mag-isip-isip na kayo. Pagdating ng 2028, mga kababayan, ang iboto ninyo, hindi yung isusuko yung Pilipinas at gustong maging probinsya ng China ang Pilipinas, mga kababayan. Ang piliin ninyong presidente yung may paninindigan. Ano po, hindi yung makikipagkakasunduan ng lihim at ay pagkakalandakan sa mga taga-China, mga kababayan, na gusto niyang mangyari na maging probinsya ng China ang Pilipinas. Pihado, mga kababayan, hindi naman kayo papayag na ang Pilipinas ay magiging probinsya ng China at hindi naman kayo papayag na sasakupin ng Pilipinas ng bansang China, mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa next topic po natin. Maliwanag naman yung sinasabi dyan na kapag ka nagkaroon or may isa na Pilipino na mapahamak dito sa panghaharas ng bansang China, mismong sila na po yung magdidesisyon, mga kababayan. Ano po ibig sabihin? Malaki ang posibilidad na magkaroon talaga ng gera, mga kababayan. Ano po? So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Pero hanapin muna natin, mga kababayan,
yung nakita kong balita din na kung saan mga kababayan ang India parang susuporta din sa Pilipinas kung sakali man na talagang uminit yung tension dito sa West Philippine Sea. Ano po, so ngayon, eto mga kababayan, napakinggan nyo yung sasabihin dito. To family. Kine-credit natin to kay Boss Balita. Mga kababayan, kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lang natin ng reaction video. I-play na natin. Reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. Nagpapanik na dito ang China. Nadehado na kasi, tapos nabisto pa sila. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binalaan na ng India ang China ng katapusan na kung di titigil, sila dito ang may kalalagyan. Ayon sa India, itigil nyo sa Pilipinas ang panganganyon at yung Chinang helicopter na yan. Dahil kung hindi kami sa inyo ang kakanyon, tapos punta helicopter din namin dyan. Dahil igaganti namin mga Pinoy, kakampi namin ng Indiang mga yan. I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. We are also convinced that the progress and prosperity of this region is best served by staunch adherence to a rules-based order. UNCLOS 1982 is particularly important in that regard as the constitution of the seas. All parties must adhere to it in its entirety, both in letter and in spirit. Ayon pa kay Enrique Manalo, nagpapasalamat siya sa India na tutulong talaga sa atin to. Handa kasi talaga sila sa China makipag-ubusan. Ubusan talaga ng lahi to. Our countries have a shared interest in a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. The Minister and I have decided... Maliwanag mga kababayan na yung suporta po ng bansang India nasa sa Pilipinas mga kababayan kasi pinapahalagahan nila yung national sovereignty. Ano po? So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. To accelerate our maritime cooperation with a planned maritime dialogue with India to be held in Manila following the successful Track 2 dialogue in September last year. Pero ayon sa National Security Council, dapat na sigurong pagpaliwanagin si Roque at si Duterte ang totoong sinasabi ni Xi Jinping na sila daw nakipag-usap dito sa China deal. Ngayon bistado na ng NSC. Bakit nyo dinamay patong BRP Sierra Madre? We are surprised by the statement by Secretary Harry Roque because it was made clear that there was no such agreement done between Kita nyo mga kababayan ang lahat ng tinitingnan na may kasalanan kung bakit ngayon nangaharas ang China at kung bakit umiinit etong issue ng West Philippine Sea ay walang iba kung hindi yung secret deal o yung tinatawag nila na gentleman's deal sa pagitan ng bansang China. Ano po at sa pagitan nitong dating administrasyon. O ngayon, iyak na naman yung mga Diba mga kababayan, kaya kasi uminit itong usaping ito at kaya naging magulo at talagang uminit ang bansang China sa bansang Pilipinas kasi nga, ang pinapalabas ng Pilipinas gaya ng sabi ko kanina, hindi tayo tumutupad di umano sa kasunduan. Kasi nga hindi kinalala ng Administrasyong Marcos yung kasunduan or yung secret deal sa pagitan ng dating administrasyon at saka ng bansang China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. The former administration or previous administration and the Chinese government. So I think it is incumbent upon Secretary Harry Roque to explain what are the parameters of this agreement because what was this so-called agreement? Does this mean that there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? It is not clear what exactly was that agreement. Pero depensa ni Harry Roque, umamin din siyang totoong meron deal talaga sa China na BRP Sierra Madre aalisin talaga yan ng China. May pangako daw kasi si Duterte kay Xi Jinping. Di na daw aayusin yan para sa China. Pero si BBM galit sa ginawang deal. Bakit nyo binenta yan sa China? Ang kasunduan nila, status quo.
walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre, no? Sa madalit salita mga kababayan, ang mangyayari pala kung nagtuloy-tuloy yung termino, kung nabago, kung nabago ni dating Pangulong Duterte, yung 1987 Constitution mga kababayan at nagtuloy-tuloy yung kanyang termino, malaki pala ang posibilidad mga kababayan na mabulok na lang ng tuluyan yung BRP Sierra Madre. Dahil dito sa pangako ni dating Pangulong Duterte sa bansang China na hindi aayusin or hindi magdadala ng supply para maayos yung mga vessel ng BRP Sierra Madre. Mga kababayan, sa madalit salita, balak talagang bulukin di umano yung BRP Sierra Madre. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging aksyon ng China. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Maliwanag naman mga kababayan na yung bansang India talagang handang tulungan ng Pilipinas. Ano po, so ngayon mga kababayan, kayo anong opinion ninyo hinggil dito sa mainit na isyo na pinag-uusapan ngayon tungkol sa secret deal ni dating Pangulong Duterte na naging dahilan ng pagiging agresibo ng bansang China kaya nakakapangharas sa mga kababayan nating Navy na naandi dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan mga kababayan sa issue po na yan.